May ibong adar na. Ibong Adarna na mataan sa Antique? Pating nakita sa Bulacan. At isang kobra umapir sa loob ng kabinet. Narito ang 10 pinakanakakagulat na engkwentro sa mga hayop sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa number 10, mga hayop na bigla na lang namataan sa mga hindi inaasahang lugar. Kasama dyan ang maliit pero kapansin-pansing mga squirrel. At dahil hindi ito karaniwang tanawin sa ganitong lugar, kaya talagang nakakapukaw ito ng atensyon. Isa raw sa mga lugar kung saan naglipa na ang mga squirrel, dito sa boundary ng Las Piñas at Alabang, kung saan ilang residente na raw ang nakaspat sa kanila. Yun. So nagja-jogging na ako. Dalawa ko silang nakita, nag-aabulan dito sa wire. Ang kulay niya ay gray, tapos ang sa ilalim may puti. Ang cute nila, ang sarap nilang gawing pet. Native ang mga squirrel na ito sa Southeast Asia, partikular sa Thailand, Cambodia, Laos at Vietnam. Dami mong alam, Kuya Kim. Kakaibang sighting ang squirrel sa number 10, pero sa number 9, isang ibon naman ang agad kukuha ng atensyon dahil sa isang natatanging katangian. Pula ang mga mata nito. Sa Kalibo, Aklan, nakita ng residente na si Archie ang malauwak na ibong may mapula at parabang nalilisik na mga mata. Habang kumakain ako sa bahay, maingay yung yung paligid. Doon sa may itaas, pag tingala ko, napakaraming mga ibon. Nagulat din kasi malalaki siyang ibon na first time ko lang nakita yung ganong klaseng mga ibon. Ayon kay Doc Sean, isang wildlife veterinarian, posibleng isang Asian glossy starling ang nakita ni Archie. Distinguishable siya dun sa itsura niya basically, na pure black, tapos crimson red or scarlet red yung tawag nila dun sa mata niya. So yun yung tapos itim yung pupils. Highly adaptable daw ang mga Asian glossy starling, kayang-kaya nilang sumabay sa fast-paced life sa syudad. Hindi rin sila choosy sa tirahan. Kapag feeling nila secure ang area, dun sila tatambay. Kung number 9, mga mata ang agad pupukaw sa ating atensyon, yung hayop sa number 8, naririnig nyo na ba? May isang bisita na tiyak mapapalingon tayo. Di tao, kundi kwago. Manlalaki rin kasi ang mata nyo kung isang gabi, bisitahin kayo ng isang kwago. Ang may-ari ng video na siya ring dinalo ng kwago na si Lavinia. Isang simpleng may bahay at hindi raw kaklase ni Harry Potter na may alaga ring kwago. Nung pinicturan ko muna siya, so sabi ko kulay red yung eyes niya, tapos brown yung feather, yung katawan. First time kong nakakita talaga ng kwago. Ang bumisitang kwago sa bahay ni Lavinia, isa palang Philippine Scops owl. Isa ito sa mga karaniwang uri ng kwago sa Pilipinas. Tinawag itong megalotis na ibig sabihin ay big ears dahil sa malaki nito na parang tengang bahagi ng balahibo sa ulo. At kapag nakaramdam ng takot o panganib, kaya nitong palakihin ang anyo ng katawan at pakpak para magmukhang mas malaki kaysa sa predator. Ang kwago ay tinurn over sa DNR at sa huli pinakawalan din sa wild. Mula sa kwagong biglang nagpapakita, lumusong naman tayo sa dagat para sa isang enkwentro sa kakaiba rin ng itsura. Mahuhulaan nyo na ba? Sa number 7, ang tomato jellyfish. Nabulabog ang mga residente sa tabing dagat na ito sa Palawan. May kung ano kasing biglang naglitawan. Usually po ma'am, nakakita kami yung jellyfish na marami po siyang galamay. Nakakamatay yung mga ganong klaseng jellyfish. Ang uri ng jellyfish na naglitawan sa Palawan, isang di pangkaraniwang tikya na kung tawagin ay Philippine tomato jellyfish. May bating kanitong pula o minsan orange na bell shape na may kukumpara nga sa kamatis. Ang tomato jellyfish po ay makikita sa Indo-Pacific region. So kabilang ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam at iba pang mga bansa. Ang local name doon sa Palawan ay labong-labo. Mula sa mga may galamay, punta naman tayo sa may sungay. Sa number 6, isang Philippine deer ang naging bida sa isang hindi malilimutang enkwentro. Paano kung yung akala mong wala na,
biglang bumalik. Yan ang nakatutuwang kwento ng Philippine brown deer dito sa isla ng Marinduque. Dati raw ay naglipa na sila rito sa Marinduque, pero 30 years ago, pinaniniwalaan daw ng mga lokal na naging locally extinct na ito sa kanilang isla. Pero nitong Hulyo lang, biglang may nagbalik. Ang Philippine brown deer na ito nakunan sa Marinduque Wildlife Sanctuary. Ang Philippine brown deer o Philippine sambar ay isang endemic na uri ng usa. Ibig sabihin, sa Pilipinas lang ito natural na matatagpuan. Kumpara sa ibang uri ng sambar deer, mas maliit at payat ang pangangatawan nito. Mas maliit ang mga sungay o antlers. Mas aktibo rin sa gabi ang mga usa pero hindi sila nocturnal. Sila ay crepuscular. Ibig sabihin, pinaka-aktibo sila sa madaling araw at pagsapit ng dilim pero hindi ibig sabihin ay natutulog na lang sila maghapon. Mula sa squirrel sighting sa number 10, sa ibong pulang mata, bisitang kwago at tomato jellyfish hanggang sa number 6 na Philippine brown deer. Kung akala nyo kakaiba na ang mga nauna, mas wild at hindi malilimutan ang mga susunod sa ating listahan. Malaki, mahaba at gumagala sa paligid. Yan ang hayop na biglang nag-check-in daw sa isang resort. Sa number 5, ang bayawak sa resort. Sa videong ito, ang naging guest ng resort na si Carla, ang giant butiki. Para naka-vacation mode, naghahanap daw ng mapupwestuhan sa dining hall. Nung nakita ko yung mga bayawak, namangha ko kasi hindi ko akalain na ganun pala siya kalaki sa personal. Pag sa videos nakikita ko, akala ko mas maliit siya. Pero nung nakita ko, nung nagbe-breakfast kami, ang laki pala nila. Pero ang mga bayawak na ito, hindi talaga guest kundi welcoming committee sa resort. Sila kasi ang mga OG na residente sa isla. Ito ang Palawan Monitor Lizard na may scientific name na Varanus palawanensis. Ang bayawak na ito ay may matatalas na ngipin at matutulis na kuko. Lumalaki rin sila ng hanggang 2 metro. Hindi lang basta gumagala mga bayawak sa resort, may papel din silang ginagampanan sa kalikasan. Scavengers sila at kumakain ng patay na hayop. Kaya nakakatulong sila maglinis ng paligid at mabawasan ang mga peste. Dami mong alam, Kuya Kim! Kung sa number 5, bayawak na OG pala sa resort ang bumida, sa number 4 naman, isang unggoy ang nakapukaw ng atensyon dahil sa kakaiba nitong anyo. At hindi lang basta unggoy, puting unggoy. Ayon kay Belshazzao, isang tourism office staff sa Municipality of Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, matagal na raw na may mga kwento-kwento tungkol sa pagpapakita ng puting unggoy sa kanilang lugar. 2 weeks ago, napag-uusapan na namin ng team ko na hanapin yung puting unggoy kasi nga may mga naririnig na kaming balita na may sightings ng unggoy. Nitong July 6, kasama mga staff mula sa local government at ng DNR, nagtungo sina Belshazzao sa lugar kung saan nagkaroon ng sighting ng puting unggoy. At sa pagkakataong ito, personal na nilang nasilayan ang pambihirang unggoy. Ayon sa DNR Region 12, ang isa pang posibleng dahilan ng pagiging kulay puti ng unggoy at ang tinatawag na leucism. Ang unggoy kasi, nung pumunta yung ating mga staff doon sa area, nakita nila na yung kanyang mata brown to dark brown. Kailangan pa din i-determine ng expert kung leucism ba ito. Ang leucism ay isang natural na genetic condition kung saan bahagya o halos nawawala ng pigment ang balahibo o balat ng isang hayop. Isipin mo, magbubukas ka na ng cabinet para kumuha ng gamit pero ang bubungad, isang kobra. At dahil sa ganitong kapanapanabik at mapanganib na enkwentro, number 3, ang kobra sa cabinet. Paano kung pagbukas nyo ng cabinet, may ahas pala naghihintay? Ang mga lalaki sa video, mga eksperto na raw sa paghuli ng mga ahas. Ang mga king cobra ang pinakamahaba sa lahat ng venomous snakes. Pwede itong umabot ng 18 feet ang haba o singhaba ng 3 tao na 6-footer na pinagpatong-patong. Pero ang lalaking matapang na humahabol ng cobra sa video ay ang leader ng grupo na si alias Cobra Prince.
Nasa 15 years na kami nanguhuli ng mga cobra. Hindi naman kasi sigurado ligtas, kaya magamit kami ng mga safety gear, kagaya ng bota. Gumagamit kami ng snake hook. Kasama ang kanyang grupo ng Cobra Team, naging takbuhan na sila ng ilang komunidad tuwing may ahas sightings. Bukod sa nailalayo nila sa panganib ang mga lokal, hangad din nila ang kaligtasan ng mga ahas na nire-relocate nila sa ibang lugar, sa ibang kagubatan na malayo sa mga tao. Isang cobra ang nagpakaba sa atin sa number 3. Pero sa number 2, hindi lang isa ang kaharap natin, marami. At ang mas nakakagulat, mga pating ang namataan sa Bulacan. Ang mangis ng si Rex mula sa Hagonoy. Hindi lang isa, kundi 3 pating ang entry. Mula sa dagat, naki-summer getaway na rin sila sa mga ilog ng Bulacan. Dito lang daw Pebrero nangyari ang shark encounter ni Rex. Nangingisda sila noon sa ilog ng Lagyo gamit ang lambat. Pero pag-angat ng lambat, bumulaga sa kanila ang hindi inaasahang huli. Nagulat po kami kasi po ilog lang po yun, tapos may pating na ganun. Nasa 200 ang species ng shark sa bansa. Ilan sa mga kilalang uri ng pating ang whale shark o butanding, treasure shark na may malalatigong buntot, great hammerhead shark na may malamartilyong hugis ng ulo, at ang sikat at kinatatakutang great white shark. Sa araw-araw nilang pamamalaot, bihira daw ang ganitong pagkakataon. Pinawalan po ko namin, hindi ko lang po alam kung nabuhay pa din yun kasi mahihina na po sila. Saka bawal pong magtinda ng ganun. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Mula number 10 hanggang number 2, nakakita tayo ng mga enkwentro na talagang hindi natin malilimutan. Pero sa number 1, parang may isang kwento na muling nabuhay. Sa Antique, may natagpuang ibon na di umano'y ang maalamat na ibong Adarna. Ito ang number 1 sa ating top 10 animal encounters. Ang ibong Adarna natagpuan daw sa Antique. Makulay at matingkad ang mga balahibo nito. Ang mahiwagang ibon na dati mababasa lang sa mga aklat, nagkatotoo na nga ba? Si Marcelino isang full-time content creator. Halos maging bato na raw siya sa pagkabighani na makitang ibong walang kasing ganda. Ang ibong malaadar na ang ganda at kulay ng balahibo ay nakita raw ni Marcelino sa Semirara Island, isang isla sa Antique. Ang ibon na nakita sa isla, isang ibon na kalahi ng manok. Ang golden pheasant. Magkamag-anak ang manok at golden pheasant, pero mas kilala ang golden pheasant sa matitingkad nitong kulay. Kahit maalamat ang ganda ng mga ibon na ito, hindi pa rin daw masasabi na ito mga ibong Adarna dahil ang ibong Adarna ay katang-isip lamang. Talagang hindi mo alam kung anong hayop ang susunod mo makakasalubong. Isang patunay ng kalikasan, puno ng mga sorpresang hindi natin inaasahan. Dahil mong alam, Kuya Kim!